naman po tayo sa panibago nating video. Pagpatuloy natin ang The 7 Principles of God, the Lamp and the Light of Faith. So, ito yung ika-6. At dito ating makikita, ating tutunghayan ang pang-6 na principle ng Diyos na kailangan natin makita yung susi. Susi, paano makaiwas sa galit at poot ng Diyos sa kanyang kahatulan. At ang salita ng Diyos, aking babasahin dito sa Juan, chapter 3, verse 35 hanggang 36, sabi ng salita ng Diyos, sinisinta ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi puot ng Diyos ay sumasa kanya. So, ang hindi sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hindi makakakita ng buhay, kundi puot ng Diyos. Sa paanong paraan maranasan at ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang pagpapakita ng puot doon sa mga taong hindi sumampalataya. Dito, tunghayan natin ang Genesis. Sa Genesis chapter 6, dito natin makikita. Pinakita ng Diyos ang kanyang galit at puot. Kanino? Anong dahilan bakit ganun na lang yung galit ng Diyos sa mga tao sa kapanahonan yon, na sa dinami-dami ng mga tao, bakit 8 tao lang, 8 kaluluwa lang, isang pamilya, mag-anak ang naligtas. So, sa video na ito, dito natin makikita yung susi para makaiwas sa galit at puot ng Diyos. Kanyang ibubuhos sa mga tao na ayaw sa kanya. Dito, makikita natin sa Genesis. Genesis chapter 6, verse 5. Sabi dito, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Datapot si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Diyos, sa mata ng Panginoon. Ito ang lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumalakad na kasama ang Diyos. So dito, ipinakita anong dahilan bakit galit at puot ng Diyos ang naranasan ng mga tao sa panahon ni Noah. Sabi pa dito, nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang parati. Ibig sabihin, namumuhay ang tao para sa kanyang sarili. Namumuhay ang tao na walang bahagi ang Diyos sa buhay niya. Sa araw-araw ng kanyang buhay, sa bawat gawa, pananalita, pag-iisip,
mga plano, hindi kasama ang Diyos at walang bahagi ang Diyos sa buhay. At ito nakita ng Diyos na kasamaan, sapagkat ang mga tao sa panahong iyon ay nasa ilalim ng kasalanan na nagawa ni Adan at ni Eva. Kaya nga, dito, ipinakita ng Diyos yung dahilan sa maang haka ng tao sa kanyang puso. Sabi ng Diyos, parati. So, walang humpay na pag-iisip ng masama. Walang humpay na paggawa ng hindi kanais-nais sa paningin ng Diyos. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ang kanyang mata, paraot parito na nagmamasid kung sino ang may tapat na puso na magtitiwala sa kanya. Kaya nga dito, makikita natin yung pang-anim na principles ng Diyos na magiging ilawan at lampara sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa sulat ni Juan, chapter 3, doon ipinakita, verse 35 to 36. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay iligtas. At ang sino mang sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, hindi niya makikita ang buhay, kundi galit at puot ng Diyos sa kanya. So, si Noah, ang susi ni Noah, na hindi siya napasama sa hinatulan ng Diyos, sapagkat ang Diyos kanyang pagpapakahayag sa kapanahonan ni Noah, sapagkat ang Diyos ay naghahanap ng mga taong sasampalataya at magtitiwala sa Kanya. Sa dinami-dami ng mga tao sa kapanahonan yon, si Noah, sabi pa doon, si Noah nakasumpong ng biyaya ng Diyos. Nag-declare ang Diyos na hahatulan niya dahil sa kasamaan na ginagawa ng mga tao sa araw-araw na kanyang mabuhay. Ngunit si Noah, nakita ng Diyos na nang dumating ang biyaya na ito, Noah, hindi pinakawalan ni Noah. Tapos tinanggap niya, pinanghawakan at ipinamuhay ang biyaya na ito. Sabi, si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos. Ibig sabihin, si Noah, nagsasaliksik kasi ang biyaya na ito ay hinahanap. Found grace in the sight of the Lord. So, sa kabila ng kasamaan na kanyang nakikita, sa kalumbayan ng kanyang espiritu at kaluluwa, sa araw-araw na nakita niya ayon sa sulat ni Pedro, na nakita ni Pedro sa vision kung gaano kalumbayan mayroon si Noah matapos siyang utusan ng Diyos na hatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamagitan ng malaking baha. Ngunit ang ipinagawa ng Diyos ay para sa mga tao imposible sapagkat nandun sa pinakamataas na bundok at taluktok ng bundok, doon pinagawa ng Diyos ang arka. Sa una may mga tumulong, ngunit sa haba ng panahon, sa laki ng arka na pinagawa ng Diyos, 8 lang ang nagpatuloy at ang nakasakay. Buhos ng Diyos kanyang galit at puot sa pamagitan ng baha ng kamatayan. Sa panahon natin ngayon, bumabaha ng kasamaan, lalamang sa kapwa, pagpatay, sari-saring pagpapakita ng kapalaluan ng tao ating makikita sa dito panahon. Ang salita naman ng Diyos ay naglilibot. Kung paanong si Jesus ay binahira ng Diyos
ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, maging ng mga inalihan ng diablo sapagkat ang Diyos ay sumasa kanila. Ang salita ng Diyos ay ibinabahagi. At kapag ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng puwang sa ating puso, binigyan natin ng pansin, binigyan natin ng pagpapahalaga, ang Diyos ay ibinibigay ang biyaya. At ang biyaya na ito ay dumating sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. So ang susi, para maligtas si Noah, tanggap niya ang revelation ng Kristo sa lumang tipan. Tinanggap niya. Tinanggap niya ang kapahayagan tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan ito ay ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, ipinapaalala sa atin ng Diyos, maging ang ating Panginoon sa Kristo sa kanyang sulat sa Matthew 24. Kung paano sa panahon ni Noah, gayon din ang ating kapanahonan darating sa kapanahonan natin ngayon, ang tulad sa kapanahonan ni Noah. Ang kapanahonan ni Noah, sabi ng salita ng Diyos, ay maraming mga higanti. May mga higanting tao sa pisikal na ayon sa pagkasulat, sila yung mga tanyag, sabi ng salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang kawalan ng pananampalataya ang isang dahilan ng kanilang pagkapahamak. Sa mga tao sa kapanahonan ni Noah, ang dahilan ng kanilang kamatayan, ang kamatayan na mahirap dahil unti-unti sa pagod, gutom, at sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, umulan ng napakahabang panahon. Ang tumaas ang tubig, doon nagsimula ang kahirapan ng taong hatulan. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat na walang pananampalataya sa Diyos, na hindi nakasumpong ng biyaya ng Diyos, napahamak. Kaya nga ang prinsipyo ng Diyos, bago niya sinimula ng pananampalataya, kailangan natin alam ang susi. Kailangan may hawak tayo na susi ng kaligtasan. At ang susi ng kaligtasan, upang huwag tayong mapasama sa mga taong hahatulan ng galit at puot ng Diyos, ay si Jesus. Si Jesus ang susi. Jesus namatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Inilibing at muling nabuhay upang ipakita na may pag-asa sa kabila ng kamatayan, may buhay at pagkabuhay na maguli tungo sa presensya ng Diyos. Kaya naman, video ito, nais ng Diyos. Tanungin ka. Nakikita ka ng Diyos eh. Nakikita tayo isa-isa sa atin, nakikita ng Diyos. Ano ang nakikita ng Diyos? Sapagkat sa panahon ni Noah, ang nakikita ng Diyos sa mga tao ay kasamaan ng kanilang isip, puso, at katha. Lahat. Ngunit ano ang nakita ng Diyos kay Noah? Biyaya na nagliligtas. Biyayang mula sa hari. Kaya sabi sa Hebrews chapter 4 verse 16, lumapit kayong may pagkakatiwala sa trono ng biyaya upang kamtin nyo ang tulong, ang biyaya na tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang Diyos ay mabuting Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Pero kung ayaw mo sa kamay ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Sa Hebrews chapter 10, nakikita natin ang salita niya. Chapter 10 verse 31,
It is a fearful thing, nakakatakot na bagay yung mahulog ka mula sa kamay ng Diyos. Si Noah ay napasa kamay ng Diyos. Pero yung wala, nakakatakot yung nangyari sa kanya. Kapag ka tinangay ka ng napakalalim na tubig, napakalawak na tubigan, hindi ka agad ang tao mamamatay. Papahirapan pa yan. Narang yung pagod, naran yung gutom, naran yung takot, hanggang sa bawian ng buhay. Sa ganun, ibinuhos ang Diyos ang kanyang galit. Ngunit, ibinigay naman ng Diyos ang susi sa kaligtasan. At ito'y nakuha ni Noah. At nawa meron tayo nun, tulad ni Noah sa panahon natin ngayon, sabi ni Jesus. Tulad ni Noah, dapat meron tayong hawak na susi na mula sa biyaya na ito sa ating tayo. Noah, kaibigan, kung ikaw ay hindi pa tumanggap sa ating tayo ng Diyos, yan ang araw. Sabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, kailangan kita. Iligtas mo ako. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At alalahanin mo ako sa iyong pagbabalik. Patawarin mo ako sa aking makasalanan. Pilisin mo ako ng banal na dugo, tamigis ako sa bundok ng Kalbaryo. Gabayan mo ako sa buhay na ito. Tinghan mo ako ng hininga ng Espiritu Santo. Kaibigan, kung ito ang iyong nais at dalangin sa puso mo, saan mo? Karapin sa iyong biyaya at ang biyaya na ito ng ating Panginoon, papalaluin niya ng Holy Spirit upang ikaw ay maging handa at makakaiwas sa galit at pot ng Diyos na kung ibuhos niya tulad ni Noah, sinuwala ang natira at ang kanyang sambahayan. Sa Diyos ng papuri, kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Malaking bagay ay yung pag-subscribe at sa Diyos ang papuri.